Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay sa issue ng selebrasyon ng International Women's Day na pinagdiwang nitong March 8, 2024, noong nakaraang Friday. So ang theme ng International Women's Day ay Inspire Inclusion. Ang selebrasyon ng araw ng kababaihan ay kahalagahan ng kanilang kakayanan sa ating lipunan at magpapalakas ng kanilang hanay. Ang kakayanan ng mga kababaihan sa lahat ng aspeto ay dapat nabigyan ng patas na pagtanggap dito at hindi sila i-discriminate. Ang pagtanggap sa mga kababaihan sa lahat ng aspeto in social, economics at politics, etc. ay pagpapalakas at pagbubuo ng mahusay na mundo o komunidad. So yun. So ito yung ating tinunghayan topic na issue ngayon hinggil sa karapatang pantao ay tungkol doon sa araw ng mga kababaihan o International Women's Day. Every March 8 yan. So yun naging team ngayon, yun Inspire Inclusion. At ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng selebrasyon ng International Women's Day ay nakikisa at suporta tayo sa pagdiriwang na ito para sa mga kababaihan. Ating sinusuportahan at pinoprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan para palakasin at bigyan ng patas o pantay na pagkilala sa kanila bilang isang tao at nilalang ng Diyos at binigyan ng kahalagahan ng gampanin sa mundong ito. Ang bawat tao ay pantay-pantay anuman ang kasarian nito, kung kaya't hindi dapat maging balakid ang kasarian sa pagkilala at tanggap sa bawat isa at pagkakaisa. So yun. So dapat yung karapatan ng mga kababaihan ito ay marin natin sinusuportahan at atin din itong isinasaboses sa lipunan Pilipino sa sektor ng mga kalalakihan o sa lahat ng sektor sa hanay ng kalalakihan at sa lahat na at mag-isa kababaihan na kanilang suportahan yung kanilang sektor o yung kanilang karapatan para mapaigting yung kanilang hanay. So mula doon sa mga bansa, komunidad, pamilya na mulat dito sa karapatan ito at naisa sa praktika ito kagaya sa bansa natin, but not mostly dito sa bansa natin ito ay pinapractice. Mayroong atrasado na hindi kinikilala yung karapatan, which is mababa yung kanilang pagbibigay ng puwang sa kababaihan para sa pamumuhay. So yung iba gusto pang pamilya lang, gusto pang asawa lang. So but supposed to be dapat yung mula sa bansang Pilipinas at to all nations, we have to support yung rights ng kababaihan para ma-excel nila yung kanilang karapatan, yung kanilang kakayanan, abilidad, at hindi lamang sila ituring na o i-discriminate yung kanilang hanay bilang babae lamang na pagtingin. So dapat ay ini-excel yung o binibigyan sila ng pantay na karapatan at ini-excel yung kanilang kakayanan. That, yung ibang bansa kasi kahit edukasyon ayaw bigyan yung kababaihan at iba't ibang mga abuse, maltreatment doon sa mga kababaihan doon sa ibang bansa, hindi patas yung tingin nila, para mababa ang tingin sa mga babae. So sa website pantay-pantay yung lalaki, babae, kaya hindi balakid kung siya babae para tayo ay magkaisa na pantay-pantay natin tanggapin yung bawat sa
tayo ay ano man ang may ambag natin sa lipunan, bilang ating kasarian ay ating iambag. But we have to be fair as a human. So, understanding women, need to hear them and accept them in all aspect. Any gender should respect each other and hear everyone and unite for a strong unity. So, para lubusan natin maintindihan yung mga kababaihan, dapat syempre marinig natin yung side nila. To give them much more na ano ba yung kanilang dapat na nais na mai-share o ano ba yung tingin nila ay dapat na magagawa nila or whatsoever thing. So dapat pakinggan muna natin sila para may unawaan natin yung side ng kababaihan. Ganun, di ba? So women's right is given to them to protect them and empower them as women and human right generally. So yung karapatan ibinibigay natin sa kababaihan para ma-excel, ma-empower yung kanila, yung hanay ng kababaihan. Kasi nga yung iba ay hindi patas yung pagtingin. So kinakailangan it should be imposed. So in a legal manner at aside from syempre yung ugali lang, may orientation, pero it should be in a legal manner na dapat na bigyan natin doon sa mga kababaihan para ito ay ma-impose yan. Aside from orientation na dapat yung kababaihan, we should be fair in all aspect. Pero iba kasi hindi nirespeto yung kakayanan ng kababaihan. Ang tingin na syempre pambahay lang, mga ganon, sa procreation lang. So yan, ang katangian ng kababaihan ay malaki in all aspect, from politics na maging leader ng gobyerno at government team o leader ng gobyerno, and people's voice in economy na o people's voice sa ating politika, sa ating gobyerno, sa pagpapalakas ng ating pamahalaan, pagbubuo ng ating pamahalaan dito. Politics, malaki ang bagay na iambag ng mga kababaihan. Pwede rin sila maging presidente, leader, pero doon sa iba hindi nila binibigyan ng kakayanan yung mga kababaihan. So in economy na maging, pwede rin sila maging negosyante, empleyado, at sila dapat ay nabibigyan ng mahusay na pantay na karapatan in business opportunity or employment opportunity. So hindi sila dapat na dinidiscriminate in employment o yung kakayahan nila ng mga pagnegosyo. At yun namin napapatunayan at napapatunayan natin dito sa ating bansa. But yung iba ay hindi sila binibigyan ng pagkakataon kahit naman sa ating bansa mayroong iba pa rin na pagtingin at maging doon sa ibang bansa. Ang nananaig palagi syempre yung mga lalakihan in the other country dahil may mga iba-ibang paniniwala. So in profession like men ay maaari sila magaling na professionals kagaya ng doktor, lawyer, engineer, yan, etc. So yung mga kababayan pag binigyan mo ng edukasyon, pwede silang maging magaling na gano'n na profession. Even in technical skills ay maaaring magaling din sila. Kung kahit hindi dapat sila i-tsapera, isang lipunan mula sa iba't ibang paniniwala, lalo na sa mga pamilya. So kaya dapat ay hindi mo di-discriminate yung kanilang kakayanan o yung kanilang intellectuality at bilang babae. So hindi na dapat yung iba kasi wag na bigyan ng edukasyon. Doon ka na lang sa bahay, kahit hindi ka na mag-aral, maging asawa ka na lang ba, yung gano'n. Pero kung sila bibigyan mo ng pagkakataon na makapag-aral, ay maging magaling silang professional na agapay sa pagbubuo ng ating lipunan, ng ating bansa at ng buong mundo. So some issue on women's are family, yan, belief, paniniwala, tradisyon, kultura. Kung kaya't ang mga kababaihan ay nag-itsupera o nadi-discriminate, kung kaya't ang karapatan nila ay dapat supportan all nations to be part of society in all aspects. So yung nagiging problema doon sa kababaihan niya or the inequality no pagtingin sa kanila, yung iba yung paniniwala sa pamilya, sunod yung kultura, yung tradisyon, yung paniniwalang relihiyon, yan yung nagiging rin doon sa mga kababaihan. So yun ay mga bagay na nagiging inequality, yung nagiging pagtingin doon sa mga kababaihan. Kung kaya't sila ay nahihinder yung kanilang ability, capacity, and empowerment.
So kaya kung nabibigay yung karapatan nila at ito ay paiigtingin, so may sa praktika nila yung kanilang pagiging tao at bilang babae. Kumbaga man, ang babae ay women are not created by God for procreation. So hindi pinanganak yung babae para manganak lang. Only but God give them enough intellectuality and ability to be part and build the family and nations and community, developing and not just to conceive and make the homework and fun for them. So hindi naman sila basta ginawa ng Diyos para pagkasayahan ng lalaki mga anak, di ba? Pati sila binigyan din ng kung katangian ay bayang katalinuhan, kakayanan in forming the family, siyempre the community and the nation. So ika nga, kagaya sinabi natin kanina, sa profesyon kaya pwede sila maging magaling kagaya ng lalaki in a professional education. Yun. Even technical sila ay magiging magaling din in all aspects. Kaya nga inclusion, inspire exclusion. Kaya dapat yung mga kababayan dapat ay tanggapin natin yung kanilang karapatan, kakayanan, at hindi natin sila i-discriminate na hindi nila kayang gawin yung bagay na ito o anumang bagay na maaari nilang magawa. So, ang kaliwanagan nila Santa Maria ay gumabay sa lahat ng kababaihan upang tahakin ang makadiyos na pamumuhay mula sa gabay ng mabuting balita. Yan. With faith in God, women will empower the rights and status of being a women. So, yung ating mga kamay magabayan kaya ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, hindi ng banal na Santa Maria, at may power niyo yung kababayan. Manampalataya kayo para sa pag-empowerment ng inyong kababayan at bigyan kayo ng ibayo ng inyong pamumuhay, karapatan mo sa status bilang babae. Yan. So, Happy Women's Day to all women, especially to, syempre doon sa aking nanay, mga kapatid, at lalong-lalo na sa ating banal na Santa Maria. Happy Women's Day. Yan. So, muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayan Pilipino at tanimain ng mabuting balita. Sa gayon ay ang pamahalaan ay makapamamahala ng mabuti, patiwid, patas, na hustisya. Yung mamamayan naman, sumunod kayo sa ating pamahalaan upang hindi tayo magkaroon ng kaguluhan. Sa gayon ay makapamumuhay na mapayapa tayo kung yung mamamayan ay sumusunod sa pamahalaan, yung pamahalaan na mamahala ng matuwid, mabuti, patas. Ngayon tayo ay ang bawat isa ay mayroong malaking yan na isang step ang pagsunod sa pamahalaan at mamahala ng mabuti in salvation. Kasama sila sa pamantayan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dyan, at higit sa lahat ay ang lubos na pagtugon, pagtalima ng mabuting balita. Sa gayon tayo ay higit sa lahat ay magkakaroon tayo ng kaligtasan spiritual. So yun, sana nagabayan ng lahat na naman sa linggong ito, at tayo ay nakapagsabaw sa naman ng karapatang bandao mula dito sa isyong ito ng pagselebrasyon ng kababayan o para sa kanilang karapatan ng mga kababayan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat, at God bless and protect sa ating mga kababaihan, at kayo ay mag-ibayo ng inyong kalakasan at ng inyong ambag sa lipunan. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you all.